Mga pwedeng gawin ng babae kapag ini-ignore ni lalaki. Yon. Well, sa video na ito ay ituturo po natin yung mga dapat ninyong gawin. Actually, marami po kayong pwedeng gawin once na ini-ignore kayo ng lalaki. But sa video na ito ay i-feed na natin sa inyo step by step yung mga dapat ninyong gagawin once na binabaliwala kayo ng mga partner ninyo. Kasi for sure, kung binabaliwala man kayo ng mga partner ninyo sa ngayon, sigurado, gulong-gulo ka sa kung ano ang gagawin mo. Hindi mo alam kung anong dapat mong gagawin. Napapanik, natataranta, and higit sa lahat ay takot. Diba? So ito po, tutulungan ko po kayo sa pamamagitan ng nailista namin dito na mga gawain, no, which is para din naman ito sa kabutihan mo, utol. Na please, hanggat maaari, i-apply nyo po or gawin nyo na lang po. Okay? Sige, so ito, wag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is, once na ina-ignore kayo ng mga partner ninyo, wala kayong ibang gagawin kundi wag mangulit. Yes, napaka-importanting bagay po nito, utol. Na kapag ina-ignore kayo ay dapat wag na huwag ka talagang mangulit. Ibig sabihin, wag ka nang mag-reach out, no, huwag ka nang mag-message, huwag ka nang magparamdam. Huwag mo nang kunin yung atensyon ng taong yun. And higit sa lahat, please, huwag na huwag ka nang mang-stalk muna. Hayaan mo muna siya. No, kasi nga siya mismo hindi na nga nagpaparamdam sa'yo Tapos ikaw, magpaparamdam ka pa? Parang pareho lang po yan na gusto mong ipakita yung talent mo sa stage. No, andyan ka sa taas ng stage pero ikaw ba? Sasayaw ka kapag or kahit walang nanonood sa'yo? Di ba? Para kang baliw, para kang tanga niyan. So same thing as kung hindi ka kinikibo ng partner mo, huwag ka nang mangulit. No, huwag ka nang ring mag-message sa kanya. Kahit sabihin man natin na meron ka ng mga messages na naibato sa kanya, ipagpalagay na natin, utol, na yun na muna yung huling mensahe mo. Okay? Huwag nyo talagang kulitin yung taong ayaw magpadistorbo. Nakuha ba? Okay. And then ito, yung pangalawa natin ay i-assume na ayaw na sa'yo. Yes. Huwag na tayong magpapakabulag, no? Hindi na nga siya nagpaparamdam. Ibig sabihin, hindi na siya ganon ka-interesado sa'yo. Kasi, ang taong nag-e-ignore is a sign that he doesn't want you anymore. Or, hindi niya na gustong makipag-usap pa sa'yo. No, huwag na tayo magpapakabulag kasi klarong-klaro na sa kinikilos niya na kung binabaliwala ka man without any explanations, no, or validations na binibigay sa'yo na kung bakit nang i-ignore siya, that's why ipagpalagay na natin or i-assume na natin, no, or i-consider na natin na ayaw niya talaga na sa'yo. Okay, so kailangan natin itong tanggapin. Kaya ba? Kailangan mo itong tanggapin talaga, utol. Okay? Kasi ito pa, marami pa yan, may mga kasunod pa to, no? And then yung next natin is pahalagahan ang sarili. Yes, of course. Binabaliwala ka na. Tapos siya pa rin yung bibigyan mo ng atensyon. Kamusta naman yung sarili mo, utol? Binibigyan mo ba ito ng atensyon? No? Pinapahalagahan mo ba ang iyong sarili? Or baka pinapabayaan mo na ang iyong sarili sa kakahabol sa taong nang-e-ignore sa'yo? Ito talaga yung realidad na nangyayari. Napapabayaan ang sarili. So please, pahalagahan mo naman ang iyong sarili. Huwag kang habol ng habol na kahit hindi ka na pinapansin. No, na kahit ine-ignore ka na, andyan ka pa din. No? Bigyan mo rin ng halaga or value or worth yung sarili mo. No, kasi kung habol ka pa ng habol, mas lalo ito nagpapakita sa partner mo na wala ka talagang halaga. Yan ang pinaparamdam mo sa kanya Okay? And then ito pa, may kasunod pa yan, no? Yung pang-apat natin is huwag makibalita. Yes, please. Importante din ito. No, sa mutual friends, circle of friends, no, mga kaibigan, kamag-anak, relatives, no, ng taong yan, ay huwag ka na talagang makibalita. Tulungan mo ang iyong sarili, utol. Kasi the more na makikibalita ka, ay the more ka ring maguguluhan. No? So paano ka ngayon magkakaroon ng kapayapaan? Kaya ka nga hindi nakakatulog, kaya ka nga hindi nakakakain ng maayos, kaya ka nga na-out of focus sa trabaho mo, kasi lagi kang nakikibalita tungkol sa kanya. Talo ka dyan, utol. Biruin mo.
Hindi nga siya nakikibalita about sa'yo. Ine-ignore ka nga ng taong yun tapos ikaw nakikibalita ka pa tungkol sa kanya. Lugi ka dyan. So, mag-mirroring method ka. Kung anong ginagawa ng taong yun na parang wala siyang pakialam sa'yo, dapat wala ka rin pakialam muna sa kanya. Hayaan muna natin siya. Okay? So yun po ang gagawin natin. Huwag kang makikibalita and higit sa lahat, please, iwasan nyo pong mang-stalk muna. Ha? Okay? So yun. And then ito, yung panglima natin is mag-focus sa pansariling gawain. Napaka-importante na ito. Hindi ka po matatalo kapag nagfo-focus ka lang sa mga pansarili mong gawain. Kagaya ng trabaho mo, kagaya ng mga hobbies mo, no? Lumabas ka, no? At saka mag-enjoy ka muna. Mag-focus ka sa trabaho mo, sa pansarili mo, sa mga gawain mo dyan sa bahay, kahit sa pagsaing, mag-focus ka. Kasi kung wala ka sa focus, utol, no? Sa concentration, is kung minsan nagsasaing ka, wala palang tubig. No, nagsasaing ka, sobra-sobra pala yung tubig. Nagsasaing ka, hindi pala naka-on yung rice cooker. Yes, that's why mag-focus ka. Please, sa lahat ng gawain, utol. Dahil lahat ng ito, once na binibigyan mo ng focus or atensyon, is para din naman ito sa kabutihan mo. Walang mawawala, hindi ka matatalo kapag nagfo-focus ka sa sarili mo. Copy? So yon. And then ito, yung pang-anim natin is, huwag pahirapan ang sarili kakaisip. Yes, alam nyo ba, sa totoo lang, ang dami po naming natatanggap na katanungan na, Kuya Kiko, ano pong ibig sabihin na ginagawa ng partner ko na ito? Panay naman siya sin, panay naman siya react, pero ini-ignore pa rin ako sa mga messages ko. Sa totoo lang, kapag binigyan mo ito ng tuon or ng atensyon, mas lalo ka lang maguguluhan. Mas lalo ka lang mabibigyan ng palaisipan. Mas lalo mo lang pinapahirapan ang iyong sarili. Kahit ano pang ginagawa ng lalaking ito, pang e-stalk, no? Sinisin yung stories mo, nagre-react sa mga post mo pero hindi siya nagre-response or nagre-reply sa mga messages mo. I-consider mo na itong wala siyang gana sa'yo. Dapat kahit ano man yung gagawin ng lalaking ito na pangungulit or pagpapapansin sa pamamagitan ng hindi naman pag-message, di ba wala nga siyang kibo sa'yo, ay kailangan din natin itong hayaan. Kagaya ng ginagawa niya sa'yo na hindi naman siya nagre-response, ine-ignore ka naman, binabaliwala ka naman, or kung minsan kahit hindi na nagre-react sa mga pinopost mo, kailangan na nating i-assume, like I said kanina, i-assume natin na ayaw na ng taong yun sa'yo. Kailangan utol, tayo na yung umintindi. No? Kasi I know na mas matalino ka sa taong yun. I know na mas malawak yung pag-uunawa mo kaysa sa taong yun. Kaya intindihin mo naman na kapag ayaw ng tao sa'yo, naturally, hindi ka niyan kikibuin. Kaya kailangan na natin itong i-assume. Copy? So that's why, hanggat maaari ay huwag na nating bigyan ng palaisipan yung sarili natin. Huwag na nating papahirapan. Mag-focus ka sa iyong sarili, utol. Sa taong mapagkatiwalaan mo. Sa mga minamahal mo sa buhay. Yan ang bigyan mo ng atensyon. Okay? And then ito pa. Yung pampito natin is, ikaw na ang umayaw. Okay. Napakamahalaga din ito. Biruin mo niyan, binabaliwala ka na niya. Tapos, maghihintay ka pa rin ng magiging desisyon niya. Magiging dependent ka. Ito talaga kung minsan no, yung isang problema na Kuya Kiko, ayaw ko na pero bumabalik na naman sila eh. Andyan na naman kung kailan ayaw ko na. So, doon pa lang sa sinabi mong ayaw ko na is sagot na po yun kung anong dapat mong gagawin. Actually, nasagot mo na, sinabi mo na nga na ayaw mo na. So, ibig sabihin kapag ayaw mo na, tapusin mo na. Tuldukan mo na. No? Huwag nating hayaan na kung anong ginagawa ng partner natin sa atin, lalong-lalo na sa inyo ng mga babae, na binabaliwala kayo, binababoy kayo, binabastos kayo, no? Or minumura kayo, binubugbog kayo, no? Still, siya pa rin yung hihintayin natin na mag-decide. No? Bakit wala ka na bang karapatan? Tao ka, utol. May karapatan kang mag-decide. No? Baka hindi mo lang kasi kaya. Pero isipin mo naman yung kalagayan mo sa taong ito. Binabaliwala ka nga. Hindi ka pinapahalagahan. Come on. Pahalagahan mo ang iyong sarili. Okay na ba sa'yo yun? Na hindi ka pinapahalagahan ng taong ito?
No? Kung hindi ito okay sa'yo, then bakit ka mag-e-stay? Bakit mo pa tatanggapin? No? Bakit ka pa maghihintay ng pagpanumbalik niya? Na siya na nga mismo ay hindi na nga nagpaparamdam sa'yo. Kaya, wag mo nang pahirapan yung sarili mo. Mag-decide ka na. Ora mismo. No? Pagramdam mo na parang binabaliwala ka na niya, na medyo mahaba-haba ng panahon, ngayon utol, pwede mo na siyang i-message. Pasensya na, ayaw ko na sa'yo. Tapusin na natin to. Panindigan mo agad utol. No? Napaka-importante po niyan. Okay? Para mabigyan din ng takot yung partner mo na meron ka rin palang sariling prinsipyo. Copy? So yun, and then ito pa. No? Meron pa. Yung panghuli natin is, walang iba, yun na nga, manindigan. Ito talaga yung pinaka-importante sa lahat-lahat. Na dito po kayo mababasa ng mga partner ninyo kung may takot ka sa kanya o wala. Na kung hindi mo kayang panindigan ang lahat-lahat ng mga pinaggagawa mo, lalong-lalo na sa paghihiwalay, ay dito kanya mababasa na meron kang takot na mawala siya. Pero kung kinaya mong panindigan ang lahat-lahat, na kahit mawala siya, kagaya na lang sa paghihiwalayan, ay dito po siya mabibigyan ng takot na kaya mo palang mabuhay kahit mawala siya. Yes, ibig sabihin, may sarili kang paninindigan, may sarili kang prinsipyo, may sarili kang pinaniniwalaan. Na kaya mong atrasan yung taong ayaw din naman sa'yo. No, so dyan palang nagpapakita po ito na meron kang respeto sa iyong sarili. Nagpapakita ito na pinapahalagahan mo rin ang iyong sarili. Yes, utol. Kapag ang ginagawa mo is para lahat sa sarili mo, wala pong mawawala sa'yo. Hindi ka po matatalo. Copy? So that's why hanggat maaari mga utol, no, gawin niyo po yung mga ipinagsasabi ko dito. Kasi hindi po to para sa akin, kundi para po ito sa kabutihan ninyo. Okay? So good luck ha. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Coach ng pag-ibig,